Good morning once again. We are back here at the agenda sa Club Filipino, brought to you by Everything for Good Consulting in collaboration with Impact Publishing. Ako po ang inyong host, si Attorney Fred Bison, at welcome back. Pasensya na lang po at we were absent last week. Medyo naging busy po yung aming production team. But at the same time, we are back here with a very, very hot topic. Lahat po tayo rito, I think, affected. Whether you're in Metro Manila or any part of the Philippines, we always use our roads. And a large number of Filipinos make use of our public utility vehicles. Ang mainit na balita po ngayon, ating tatalakayin kasama ang ating mga bisita. Unahin ko na po yung nasa aking kanan, si Sir Ed Sarao, Vice President for Production of Sarao Motors. Pangalan pa lang, alam na natin kung sino siya. To my far left is Aguinaldo Rebong. Siya po ay ang Secretary ng Tanggol Pasada Network. Ang katabi niya ay si Eli Villena, Chairman ng Pasig Transport Alliance. At ang ating regulator, chairman ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board, si Attorney Teofilo Guadis III. Palakpakan po natin. We are seen in many media outlets. And sir, ang pag-uusapan po natin yung mainit na topic na PUV Modernization Program. I'm sure you have explained this in many meetings and gatherings. Pero sir, pag sinabi bang modernized, ano ba sir ang definition in the eyes of LTFRB and according to the modernization program, sir? Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong paanyaya dito sa akin. Ang modernization concept ho ay isang mahabang proseso po sa LTFRB. Ang modernization po ay hindi po ito yung modernized jeepneys. Ito lang po ay isang aspeto ng isang malawakang programa para po ma-improve po yung transport system natin dito sa bansa. Ang unang-unang aspeto po nito ay yung tinatawag natin na industry consolidation. Madalas po ninyong marinig yan. Ano po ba yan? Ito po ay isang requirement ng ating pong programa na yung mga jeepney sa isang rota ay nagsasama-sama po at bumuo ng isang kooperatiba or korporasyon para po sa kanilang pag-aayos po ng rotang yon through an effective fleet management. Mas maganda po siguro kung bigyan ko na lang ho kayo ng ehemplo. Ehemplo lang po. Halimbawa po yung binabaybay nating Espanya-Quiapo. There are about 600 to 700 motor vehicles there. Mga jeepney lang ho ang pag-usapan natin. Ano po? Napapansin po natin on peak hours po puno yan, which is between 6 to 8 and then sa hapon po between 4 to 6. But in between ho, yung napakahabang gap, pansinin po ninyo, 4-5 lang ang sakay ng jeepney. So, sa pananaw po namin to efficiently address the issue po ng mga jeepney na walang mga sakay, we need an effective fleet modernization po. Ano pong ibig sabihin? Fleet modernization. Ano po bang ibig sabihin yan po? Bago po kayo lumabas ng terminal ninyo, kung kayo po ay miyembro na ng isang kooperatiba, sisiguraduhin muna namin na at least 85% po ng mga sasakyan ninyo puno na. Para pagbaybay po niyan sa mga daan, kokonti na po yung mga jeepney stops nila. Masingit ko lang sir, no? So, based on your interpretation and understanding of what modernization is, tinitignan nyo talaga sir yung fleet management
and the consolidation aspect as an important ingredient for modernization. Totoo po yun. Kasi po pag may fleet management po, nababawasan po yung number of jeepneys sa daan at any given time. So yung traffic po natin umuusad. Number 2 po, yung profit ho ng mga operators lumalaki po dahil marami silang pasahero paglabas. And then number 3, naiwasan po yung from among the jeepney drivers nag-uunahan, which results in accident or kung minsan po which results also in delay dahil yung jeep ayaw umusad pa hanggang hindi ho na pupunuan. So itong mga bagay na to we took into consideration po. So unang-una ho, hypothetical lang naman, Espanya Quiapo, there are 600 there. Base sa pag-aaral namin, pwede palang 500 lang eh. So we will only limit it to 500 po. And then from the 500 po, sila ho yung mga padatakbuhin namin every 2 to 3 minutes. So ibig sabihin yan, hindi po nag-uunahan si jeep, hindi po nag-uunahan yung mga operators po. Pagdating po nila sa isang lugar, meron po sila kaagad mga assured na mga pasahero. That's just one aspect of fleet management. Pero sir, pwede bang may sabihin pa po ako, pahirit pa? Ang magandang aspeto po nito, right now, ang mga jeepney drivers so ay boundary system. Kaya ho ang daming aksidente sa daan. Dahil kung hindi ka makakuha ng pasahero, maliit ang wala kang kita. Kasi nauuwi po sa boundary yung kinikita mo. In the current system ho, swelduhan po yung mga jeepney. Ibig sabihin po, hindi ka kailangan magmadali because there is a effective fleet management and at the end of the day, may sweldo ka. So, hindi ka pressured na makipagunahan sa ibang jeepneys. Yun po yung mga magandang aspeto po dito. Although marami pa po to, I will give way po kay Sir Andy para magtanong naman po sa iba. Andy, Sir, Fred Mison. Si Andy yung ating Yusek. No, it's alright, sir. Sorry po. Sa akin po lang, kasi base sa yung ordinaryong pagkakaintindi, pag sinabing modernization, yung mismong jeep, yung mismong insura ng jeep. Aside from the consolidation, di ba sir, you're also making our current jeepney drivers and operators to upgrade yung kanilang jeepney? Totoo po yun, pero napakatagal pa po yun. Unang-una po, pagkatapos nilang bumuo ng isang kooperatiba and for an maitrain po namin sila sa effective fleet management. The next thing that we will do is to ask the local government unit to come up with a route rationalization para ma-identify namin yung mga rota na maximize ang profit ho nila. It is only after then that we will give them how many? 3 years para po bumili ng jeepney. So, 3 years plus the time na bibigyan mo yung LGU ng proseso para mag-consolidate para i-rationalize niya ho yung mga rota niya. That's about 1.5 years. So, give and take mga 4 years bago po sila mag-modernize ng mga jeepneys po nila. Matagal pa po yung mismong pagbili ng jeepney. Given na matagal pa po sir yung pag-require na palitan yung jeepney, karamihan po ng mga concern nila is number 1, saan po sila kukuha ng modernized jeepney? Number 2, saan po sila kukuha ng pera na makabili ng gantong mamahal na jeepney? At syempre number 3, ang concern po na umaabot po sa amin na mawawala na po sa pangalan nila yung kanilang mga jeepney. Di ba po ba we are trying to give our jeepney operators that right to govern themselves and be entrepreneurs? Parang salungat po ata sa objective. Sige po, 3 tanong po yun. Isa-isahin po natin. Unang-una po na tanong is, ano na po ba ang mangyayari sa kanila? Unang-una po sa isang rota, hypothetical lang na naman ho, balikan natin ang Espanya Quiapo ho. What do? We talk with the jeepney operators.
you consolidate yourself, bumuo kayo ng kooperatiba, 2 o 3 kooperatiba, kayo rin naman ang tatakbo dyan. So, that is, bakit ho namin ginagawa yan? Para may effective fleet management sila at saka dispatching. So, that would answer the issue on yung kanila pong prangkisa ay mawawala. Hindi po, dahil yung inyong prangkisa, inyo pa rin po yun, but in the form of an organization. And remember po, ang franchise po ay pag-aari ng Estado. So, the state can tell you how to exercise your franchise. So, yan po is a basic tenet po sa batas yan. So, hindi naman namin inaalis yung prangkisa mo. Ang sabi lang namin, bumuo kayo ng grupo para mas effective po yung fleet management. Number 2 question, yun hong down payment po ninyo. Ang gobyerno po nagbibigay ng equity subsidy. Yun pong tawag namin dyan. Ano pong ibig sabihin yan? Sa bawat jeep na inyo pong isama doon sa programa ng gobyerno, you have 365,000 pesos bigay ng gobyerno. Hindi po yan pautang. Binibigay po nila yan. And bawat operator po, bawat sasakyan po yan. And since maganda na po yung fleet management, ang assumption po riyan is yung mga nalalabing jeep are in a better position now to pay kesa yung isa-isang operator na 3-4 lang ang pasahero. So, this is a continuing study. Am I saying that this is a perfect formula? Hindi po, pero sa pananaw namin, ito ho. That's the reason why we are inviting everybody to join us in a continuing dialogue. Kaya kung sakali man ho, along the way, may makita pong mga improvements, itong mga transport groups can always sit down with me and come up with their own conclusion. But let us start. Wag ho muna tayong tumutol, tulong-tulong muna tayo. Ngayon, pag hindi ho maganda yung kinalabasan nung ito, and the assumption ho, we're always open for a revision. Maganda po yung paliwanag niyo, sir, no? Nais ko lang kunin yung feedback ng isang ating mga bisita rito. Meron, sir. Kasi before the program, I asked him kung ilan na ba sa kanila yung nakapag-consolidate. Kasi I think, sir, there is really a benefit for this consolidation dahil una, there is strength in numbers, so to speak. Mas madali pong i-manage. Mayroon pa subsidy coming from the government ng 365,000 per jeepney. Na parang, bakit ayaw pa natin mag-consolidate? Nandito po, sir, si Sir Eli Villena. Doon po sa kanyang grupo, wala pa po nagko-consolidate sa kanila. At I think kasama po kayo, sir, doon sa Kilos Protesta nung Lunes. Bakit po ba, sir, na ayaw nyong talagang mag-consolidate? Doon sa paliwanag ni Chairman, mukha naman nandoon lahat ng advantages to consolidate. Magandang umaga po sa ating lahat. Buhat po doon sa ating consolidation, may mga nauna po sa grupo namin na nag-comply buhat doon. Lalo na po yung iba pa nga, yung mga retired soldier na sabi nga natin kawanin ng gobyerno. Palibasa wala silang kapasidad na bumili o pang-collateral na para umutang, pumasok sila sa isang financer. Marami sa amin gano'n ang nangyari. Pero buhat doon sa kontrata nila na sinasabing tatanggap sila ng ganitong halaga, wala silang problema sa maintenance, sa driver, sa garahe, basta tatanggap na lang daw po ng ganito. Pagdating ng petsa, 15 o kaya katapusan, pipindot na lang daw po ng ATM, pera na. So, napakaganda ka kung pakinggan, okay naman. Pero 1, 2, 3 buwan, wala na. Ang ninalabas ng kooperatiba, financial report, lugi. May lugi ng 4 na milyon, may 3 milyon, ganon. Kaya po sa bahagi namin,
Ang gusto po na muna namin mangyari, mapag-aralan yan, manatili ang aming hanap buhay. Ibalik sa amin na 5 taon na prangkisa. Dahil kung sa bahagi ng modernization, pwede na tayo mag-rehab. Lalo pat nandyan yung magagaling natin mga manufacturer, mga local manufacturer dito sa atin. Nandyan yung tulad ng Sarao, Francisco, Skipper, dito sa paligid ng Metro Manila, nandyan lahat ng mga manggagawa, mga manufacturer. Singit ko lang, sir, yung nag-consolidate po sa inyo na sinabi ninyo, na iba pa nga retired na sundalo, ito po ba ay nagbago ng sasakyan? Or nagbago talaga sila? Ano, saan galing po yung mga sasakyan nila na provide doon ng financier? Mga Chinang sasakyan po ng nakuha nila. Bakit kaya China ang nakuha? Hindi ko rin po alam kung bakit gano'n. Pero Kasi ang masasabi yata ni Sir Sarao, ano po ba, bakit po ba ang karamihan pumupunta sa China, pumupunta sa ibang bansa, nandito naman po yung ating established local manufacturer tulad ng company ninyo, sir? Good morning. Ang isang dahilan dyan, usually yung mga Chinese manufacturers, mas mababa ang price ng mga sasakyan nila. Ang problema nga lang dyan, yung warranty and yung performance or efficiency ng vehicle, hindi pa natin natetest maigi dahil mga new players sila eh. So probably pag bibili ka ng isang fleet sa kanila at monitor nyo yung efficiency ng sasakyan, doon lilitaw yung mga diferensya. Not like do sa mga kilala na natin brand names like Hino, Isuzu, Mitsubishi, Toyota, or yung big names Japanese manufacturer. Talagang subok na natin. Now, with regards to the local manufacturers naman, pwede naman tayo makipagsabayan doon sa mga big names na yun. Kaso, ang nagiging problema lang natin dito, where to get the powertrains. Like yung brand new Euro 4 diesel engine, which is very hard to find. And then, at saka yung full electric system, which is new to us. Yun lang. Hindi, pero sir, meron na po kayong nagawang prototype na napakita nyo sa grupo ng mga jeepney operators, pati ng LTFRB, na Sarao and the other local manufacturers have the capacity to produce these modern jeepneys. Yes po, we did before the pandemic, siguro mga 2017, 2018, may nilabas kaming prototype which runs on full electric. Pero magkano naman isa, sir? Ang price tag nga lang, medyo may kamahalan those days, 2.8 to 3 million pataas. Compared sa diesel engine, mababa ng konti. Anong masasabi nyo, sir, na also in this forum, we had a visitor by the name of Governor Chavit offering, I think, the amount of a 1.2 million na electric na jeepney na may capacity of 28 people. 22 nakaupo, 6 na nakatayo. Paano ngayon, sir, mapupunta yung mga jeepney operators sa inyo? Of course, we want to buy local. Pero kung yung sa inyo 2.6, doon sa Korea daw 1.2. Paano yan, sir? Again, yung mga made in China or made in Korea, talagang they're trying to compete with the local manufacturers. That's why binababa nila yung price nila para makapasok dito sa demands ng modernization program. Pero ang hindi natin alam hanggang kailan yon. Like yung isang company, first 1,000 unit, mababa yung presyo niya eh. Pero after that, probably mag-a-adjust na rin na mataas yun. Well, kami naman, talagang hindi namin maibabayan dahil yung kung saan kami nag-outsource nung powertrain, may kamahalan din talaga eh. At saka, we're trying to rely din on the local companies that provide full electric and engines also. So, sir, hindi kakayanin talagang tapatan yung, let's say, 1.2 million Hindi mahirap tapatan yan. Kasi, again, China and Korea,
nagma-mass production talaga yan, tsaka fully automated ang mga planta niyan. Tayo naman kasi, we rely on manual labor tsaka craftsman to fabricate the jeepney and assemble. Lahat yan, puro tao gumagawa. Ang maganda doon, nagbibigay kayo ng kabuhayan doon sa locality namin, like yung mga trabahador, craftsman, upholsterer, tsaka yung mga nagsasubcon sa amin. And again, yung mga auto supply, nagre-rely din yan sa mga jeepneys. Yun ang maganda doon. Go ahead, sir. Meron lang po akong sasabihin. Opo, comment po sana, sabi ng ating kasama rito. Yes, meron hong ganon. Bumili ng jeep from a very a cheap producer po from out of the country. Ang nagiging problema po dyan is yung after service po. Anong tawag mo rito? After service after sales service po. Yes, sir. Nawawala yung mga companies. These are lessons learned, hard lessons learned po. That's why sa ganang amin ho, hanggang maaari, wag ho muna silang bumili ng jeepney. After all, we are giving them 3 to 4 years to acquire new jeepneys. Gamitin nyo muna yung lumang jeepney nyo. After all, under the law, you have 36 months from the time maipasa ng LGU yung route rationalization program. So mga 4 na taon po yan. So, pasensya. Ako po'y naawa sa inyo sa nangyari, pero these are really painful lessons learned from the past. Balikan ko Sir Eli. So given that sinabi pa na ni Chairman na meron pa namang at least 3 years, pwede pang 4 years before everyone will have to be required to buy jeepneys, whether from local or from abroad. Ano po ba yung resistance talaga? Bakit ayaw ng mga kasama ninyo na mag-consolidate? Iyon po kasi ang nangyari. Kadalasan nauwi kami sa kawalan. May mga operator pa rin sa amin na pumasok sa isang kooperatiba ng ganyan na sa ngayon tinanggal na sila at yung financier nang namamahala doon sa kooperatiba. Anong kasiguraduhan ng aming hanap buhay na pagkaganon? Inalisan na kami ng kabuhayan. Ang consolidation kasi para sa amin yung pag-surrender mo ng yung prangkisa, pag-surrender mo ng kabuhayan. Parang ganun eh. Oh, pero ang sinabi naman po ni Chairman, syempre kung kayo po ay franchise holder, ito po ay may kapangyarihan po ang Estado na i-regulate po yung pagbigay ng franchise sa inyo, pati yung terms and conditions. Di ba po ba kasama yun sa kanilang kapangyarihan para naman sa kabutihan ng ating mga commuters? Kung ang pakiramdam nila, maganda nagkaroon ng fleet management. Kung sinasabi po nila na ito'y pribilehiyo sa amin at kanila, ang katanungan din na po namin, ba't hindi nila nakuha basta-basta na gano'n? Alam naman natin, sir, na April 30, yun na po yung deadline. Apo. Ilang beses na po tayo extend. Nagkaroon na po ng kilos protesta. I think yung grupo po ninyo, kaya rin po Sir Rebong, no? Kasama po rin sa kilos protesta nung Lunes. Ano po ba makita natin pagdating ng April 30 o ng Mayo 1? Yun nga. Buat sa amin, kasi alam natin na ang jeep, ito ay kultura talaga ng Pilipinas na panawagan namin sa taong bayan na suportahan, manatili ang kultura ng ating bayan, isulong na huwag mawala. Yung ganon. At patuloy na iwagayway ang ating panawagan sa ganong sistema. Hindi naman, sir, mawawala naman yung jeepney. Ang mangyayari nga po, i-modernize. Papalitan po ng minibus? Hindi naman po. Ang pagkakaalam ko po, ang Saraw po at local manufacturers, patuloy po gagawa ng jeepney, will comply with what our government wants. Euro 4 compliant, tapos merong electric jeepney na po. Hindi na mo talagang papalitan ng minibus. I think yun ang basic misunderstanding, di ba, sir? Ano po bang sa inyong hanay? Tulad po ng sinabi ko kanina na buat sa ating i-rehabilitate ang ating mga jeep na noon pa man, dekada-dekada na namin ginagamit ang aming mga jeep na patunay naman talagang matibay. Yun ang aming sulong doon.
na wag na palitan na. Ang dami tumatakbo na minibus. Kapalit na isinurrender namin ang prangkisa. Yan. Paano ba yan, sir? Mukhang yun ata nagiging issue nila dahil they are fearful na mawawala na ang jeepney sa ating kalsada, papalitan ng minibus. Gusto ko pong mag-react dyan at nandyan naman po si Mr. Saraw. Sa amin po, hindi ho issue yung korte ng jeepney, whether that's minibus or jeep, na yung traditional na itsura po ng jeepney. In fact, yung mga pinakitang design po ni Mr. Saraw, it is still the shape of the old traditional jeepney. Yung likod lang ang iniba. Pwede kang tumayo, mas maraming pasaherong mailalagay, at saka air condition po, at saka may konting CCTV. Nandyan po ang atin hong si Mr. Saraw na who will give his testimony on this, na mini-maintain po natin yung design. In fact, sa atin pong batas, basta compliant ka sa Philippine National Standards, yung sinasabing PNS, ano yun? Euro 4. Yun lang naman po ang aming hinihingi na basic qualification. That's why we are lucky to have Mr. Saraw here to give at least the testimony na wala po kaming minibus na pinapahintulutan. You have 50 suppliers. Bahala ho kayo kung saan ho kayo kukuha ng inyong jeep. 50 suppliers po ng traditional jeepneys. 50 na nagpa-accredit ng mga companies po. And we leave it up to the jeepney operators or the cooperatives kung kanino nila pipiliin. May Chinese, may Korea, may Japanese. We have our own native companies like Saraw. It's your choice. Saan ho kayo kukuha ng jeep na inyong bibilin? After 3 to 4 years pa ho yan. I-emphasize lang po natin, sabi nga ni Chairman, every time we think of the PUV modernization program, yung requirement na pagpalit ng jeepney will not take in the next 3 or 4 years. Kasi meron pang consolidation, meron pang route rationalization, marami pa pong proseso. So matagal pa po yung biyahe. Pero Sir Ed, sa hanay po ba ng mga local manufacturers, bakit ayaw nyo po yatang gumawa ng mga jeepney para makita nila Sir Ed tsaka ni Sir Rebong na kayang-kaya naman natin gumawa ng ganong klaseng jeepney as required by our PUV modernization program? Kaya naman po maggawa ng jeepney, no? Pero siyempre at this moment po, minomonitor namin yung progress ng modernization program. Kasi baka mamaya nga, after this, yung mga ilan meetings, definitely magkakaroon ng bagong guidelines yan or requirements before doing anything else. Kaya dapat magbigay uli ang Department of Transportation o LTFRB regarding that matter, kung ano ba dapat ang gagawin o kung saan kami kukuha ng mga ganito, sino ba ang supplier ng Euro 4 and yung mga full electric na ganyan. But before this PUV modernization program, sir, kayo po naman sa Saraw, tuloy-tuloy po yung inyong pag-manufacture ng ating jeepney. Opo, dahil ngayon, ever since po napag-usapan yung programang yan, nag-dwindle po yung demand or yung demand ng traditional jeepney. So right now, do sa production area namin, ang ginagawa namin puro mga special projects. Anything with wheels na kaya namin i-fabricate, ginagawa namin. Chairman Guadis, what can we do with this kind of a concern? Of course, Mr. Saraw is just one of the many local manufacturers. Ang concern nila, baka naman in the end, magbago na naman o magkaroon ng ibang guidelines. That's why they are not really as confident in manufacturing the jeepneys that we require them to have. Well, unang-una po last Monday, mismo ang Pangulong Bongbong Marcos po in a town hall meeting said na tutuldukan na talaga yung
yung consolidation po, which means hanggang April 30 na lang. It was the President himself who issued the final call on this. Ibig sabihin yan, comes April 30, after April 30, everybody na will have to look forward to the time na magko-consolidate ho sila. So there will now be demand in the market. So we are inviting Mr. Sarao Demand. to possibly participate in this incoming demand. After all ho, hindi naman sabay-sabay lahat yan bibili. There are about 5,000 jeepneys nationwide from Luzon up to Mindanao. Perhaps Mr. Sarao can look up to this market, and with this market, baka pwede na po kayong mag-mass produce. Sir, kasama po ba sa mandato ng LTFRB na magkaroon ng some kind of MOA o MOU sa mga accredited manufacturers ninyo in such a way na they are confident na kung gagawa man sila, ito yung halaga, ready sila ganito karami kada taon, para na sa ganun doon naman sa ating mga transport groups, pwede pala kaming kumuha sa ganitong mga manufacturers, tapos at the same time, meron na rin kayong MOA, let's say sa mga bangko. Kasama po ba yun, sir, sa mandato ninyo? Sir, tila hindi po dahil this is a free market. Pag nagmowa po kami with Mr. Francisco, baka magalit po yung mga 49. Mr. Sarao, baka po magalit po yung mga ibang suppliers po. So, we always look at it as a free market. However, ang ginagawa po namin dito is we negotiate with Land Bank. Number 1, babaan yung interest. Number 2 po, i-simplify po yung mga requirements. And number 3 po, bilisan yung pag-release ng equity subsidy 365,000 para may pang down payment ko kaagad yung mga operators. Linayo ko lang, sir, it's not a MOA between LTFRB and just Sarao. It's overall all local manufacturers na para na sa ganun, talagang matatangkilik natin yung gawang Pilipino, itsurang Pilipino. Yun ang iniisip ko lang, sir. Bilang dating regulator, maybe it's a possibility. But I understand your concerns din, sir. Sir Rebong, given na napaliwanag naman na ni sir na 4 years pa naman bago tayo kailangan bumili ng bagong jeepney. Ano po ba concern ninyo sa Piston at parang kasama kayo parati doon sa mga kilos protesta? Hello po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang concern lang po namin, yung ang sinasabi nga namin dati, manatili yung pag-aari ng mga operator doon sa mga individual na mga unit o sa franchise. Since sabi nga ni Chairman, pwede na ba mag-consolidate? Pwedeng mamili o saan namin gusto. Ang tanong, anong pinangahawakan ng grupo namin? Katulad ng Manibela, ng Piston, wala kaming hawak na memo na si Francisco, si Sarao, si Sarao po. Yun, all manufacturer ng local manufacturer sa buong Pilipinas, wala silang hawak na memorandum nang galing LTFRB na sila, i-accredited na nila. Na pwede kaming mamili sa, halimbawa, 30 po sila na local manufacturer, all in the Philippines, pwede kaming mamili kahit sino. O sino pinakamura. Di po ba? At saka ang isang concern namin, doon sa sinasabi ni LTFRB at ni LTO na uhulihin kami sa May 1, yung mga na-register ngayon mula 1, 2, 3, 4, inirehistro kami, kinumpirm kami ni LTFRB, inirehistro kami ni LTO, tapos uhulihin kami sa May 1. Parang unfair naman sa amin yan. Nagumastos kami, di ba? Binayaran namin lahat ng penalty namin sa LTFRB, nagrehistro sila, okay kami sa LTO, nirehistro din kami, tapos May 1, uhulihin kami. Dapat to, kung po pwede, yung ending ng rehistro namin, pwede siguro na pagkatapos noon, hindi na kami nila i-rehistro, wala na, talagang kolor mo na kami noon. Reaction, Chairman. Medyo, meron naintindihan ko rin ng konti yung kanyang concern. Naintindihan ko po, halimbawa yung para sa kaalaman po ng lahat, yung ending 1 po normally, ang registration niyan is January, di ba? So, obligado kayong pumunta sa LTO
para pa-rehistro yan. And then yung registration nyo is for 1 year. Tama po yun. Pero sa LTFRB, may tinatawag din kayong confirmation. Ibig sabihin, yung prangkisa nyo will only be good for this period of time. Yung registration po nila is good for 1 year hanggang December 31, 2024. Out of the question yun. Pero yung prangkisa po nila, nung nagpa-confirm sila sa LTFRB, may nakasaad doon that it would only be valid until such time as LTFRB issues a memorandum circular that would state kung hanggang kailan mo na lang pwedeng gamitin yung prangkisang yan. Kapag sinabi ng LTFRB na mag-consolidate ka, kung hindi, mawawala yung prangkisa mo or masususpende ang prangkisa mo, then I think that would be the end of that franchise po. Kung nag-consolidate ka, tuloy-tuloy yan. Kung hindi ka nag-consolidate, mawawala. And remember po, ang prangkisa ay pag-aari ng gobyerno. Parang yung pagdadriving, no, driving is itself a privilege. The state can always regulate the way you drive. The state can also regulate the way you exercise your franchise. Medyo meron tayong konting banggaan pagdating sa May 1 dahil evidently marami sa hanay ninyo ang hindi makakapag-consolidate. Very clear, sabi nga ni Chairman, our President already declared wala na po extension. Ano po makikita natin sa May 1 yan, sir? Doon sa mga kasama ninyo na hindi makapag-consolidate or ayaw makipag-consolidate? Siguro, sa amin lang, kung uhulihin kami, ibibigay na namin yung mga unit sa kanila. Kasi kung hindi na siya tatakbo, hindi na pwede pang hanap buhay, titigil na lang kami. Kasi sabi nga natin, ang gobyerno, siyang nag-i-implement niyan. Pero sir, sayang naman yung 365,000 na subsidy. At at the same time, yung pagpatuloy ng negosyo ninyo. Di ba, sir? Ang sa amin lang po talaga, kung maibibigay ni LTFRB na yung individual unit, okay na, walang problema sa consolidation. Walang problema sa modernization. Kasi bago yan eh. Sino ba namang ayaw ng bagong sasakyan? Ang sa amin lang, kung uhulugan mo siya ng 7 years, tapos mapupunta na sa co-op, masyadong masakit sa amin. Diba? Kung mananatili ang individual na unit, magko-consolidate. Halimbawa kami, sa LTFRB, kung mananatili yung unit sa amin na pag nabayarang namin yung amin, wala ho kami problema doon kasi yun lang naman po yung sa amin. Parang mga maliit na negosyante lang kami, mga individual. Naintindihan ko po yun, sir. Sa tansya ninyo, sa estimate ninyo, ilan po ba sa hanay ninyo ang talagang ayaw at saka hindi kaya makipag-consolidate? Sa hanay po namin, halos 80% pa kami. Nako. Na ayaw talaga. Ngayon, kung ang sabi nga ng grupo, nung huling meeting namin, payag sila sa consolidation, walang problema. Sa modernization, payag din kami. Basta manatili lang ang individual na unit, pag-aari din ng individual. Kasi yung fleet management na sinasabi ni Chairman, nakapaloob po yan doon sa one route, one franchise, one operator. Yes. Nakapaloob siya doon. Mawawalan po talaga kami ng halaga. Kaming mga operator. Mawawala ho. Kasi yun, pag natuloy po yan, ang usapin po dyan, driver na lang. At saka si cooperative. Kasi si driver, siya po yung mag-iipon ng panghulog sa ano kasi arawan po siya eh. Siya po yung mag-iipon ng panghulog doon sa sasakyan. Si co-op siya yung magmamanage. Pag nag-surrender na po kami, hindi na po kami kasama sa usapin ng operator. Ang mag-uusap po dyan, si driver na lang at si co-op. Sandali, sir. Reaction po, Chairman. Kasi parang yun ang paliwanag ni Mr. Rebong, yung driver mismo parang may etchepuera na eh. Operator pala. Ay, hindi po mangyayari yan kasi po ang mga miyembro po ng kooperatiba are both the drivers and the operator. And then they both have voting powers. Kaya po lahat-lahat po yan. Halimbawa ulit yung rota ulit natin. Typical example, Espanya, Quiapo. Lahat ng drivers, member ng cooperative. Lahat ng operators, member din ho ng kooperatiba. At kung nagkakaroon pa ng problema lang from within the cooperative,
Pag hindi ho nagkakasundo-sundo yung mga drivers or yung mga opisyalis po, yun lang pong mga nakikita namin problema. Pero in its entirety po, maganda yung programa. Masabi ko lang, sir, sabi po ni Sir Rebong, parang hinintay lang po niya some kind of memorandum or parang some kind of commitment para nang sa ganun patuloy pa rin yung sa kanilang panghanap buhay pagdating ng April 30. Meron po bang posibilidad na magkakaroon kayo ng ganong klaseng agreement with the various transport groups? Not necessarily extending it, but some kind of commitment nga sinasabi nga po ni Sir Rebong. Sir, ano po ba yung commitment na gusto ninyong ma-extend po ng LTFRB? Maitanong ko lang, commitment po na tuloy-tuloy po yung inyong operations. Nandyan po yung commitment namin. Kaya lang ho, ang kapalit din ho niyan ay commitment naman na kayo mismo, magsama-sama naman kayo o bumuo naman kayo ng isang organisasyon ninyo for an effective fleet management. Alam ho ninyo, sir, nung si Kamodi ay palagi pa sa opisina ko, sa 10 hiningi po nila, including waiver of penalties, 8 ho ang naibigay ko na. Doon lang kami hindi magkasundo talaga sa punto ng consolidation. Kayo, Sir Eli, ilang percent bali lumalabas ang hindi makakapag-consolidate before April 30? Bali po sa asosasyon namin, 100% po kami hindi nag-consolidate. Mga ilang sasakyan po yan, sir? 85. Anong balak niyan, Chairman? Kapag yung hindi mag-consolidate, sabi nga po ni Sir Rebong, handa na silang ibigay yung sasakyan o i-impound o kung ano man. Ano bang game plan, sir, ng LTFRB sa mga ganitong sitwasyon? Wag naman po ninyong i-surrender at impound. Unang-una po, hinihikayat ho namin kayo na baka pwedeng subukan nyo. Kayo rin naman ang magsasama Pangalawa po, marami pa pong mga miyembro ninyo ang sumanib na po sa aming sa atin pong programa ng gobyerno. So, sana po bigyan ho ninyo ng oportunidad na itong programang to ay umusad dahil at the end of the day, kayo rin naman ang magmamanage ng cooperative nyo. Nasa sa inyo na yun. Kung mag-aaway-aaway kayo, katulad ng may mga cases namin sa Visayas, sila mismo, mga driver, nag-aaway-aaway dahil hindi na magkasundo, that is an internal matter na po. But the program in itself, maganda po. Meron kayong dadagdag? Katanungan ko lang din po, no? Kasi buhat doon sa kooperatiba na sinasabi natin na kukuha kami ng unit at ayun nga, kami magmamanage. Pero buhat doon sa wala kaming kapasidad na kumuha o umutang ng ganitong unit, karamihan po sa amin doon na member na isang kooperatiba, mismong yung financier mismo, lahat ng operator doon, opisyalis pa din ng kanilang kooperatiba, tinanggal na po. Nagbaba sila ng memorandum ng ganun. Pero sir, ang mga opisyalis din mismo ay kayo rin po. Kung magtatanggalan kayo rin po ang magtatanggalan yan. Remember po, ang LTFRB po ay hindi nakikialam po sa pagpapatakbo ng cooperative. That's internal, and yes, we do have those problems. Kasi po, financier na mismo ang nagpapalakad ng kooperatiba. Wala na doon yung mga operator. Matanong ko lang kayong dalawa, sir, no? Ilang beses na po ba kayong nakapagpanayam sa LTFRB, either kay chairman o isa sa kanilang mga opisyalis? Siguro mga 10 times na kami nakipag-dialogue kay chairman. So hindi nagkukulang naman pala yung pagdulog nyo kay chairman? Hindi po nagkukulang. Basta ang concern lang po talaga, kung gusto natin iangat yung ekonomiya ng bansa, is yun na nga, yung hinihingi ng mga operator na manatili sa kanila yung unit. Kasi at the end of the day, pag naghuhulog si driver, hindi namang mapupunta sa operator. Ang nasa memo kasi, ang co-op ang mag-aawak, si co-op ang kausap. Yes. Ang susi nasa kanya, sasakyan nasa kanya. Hindi mo pwedeng iuwi sa bahay, hindi mo pwedeng i-garage sa'yo. Yung nasa fleet management ang hinaing lang ng mga talaga ng mga operator kasi matagal na kami nagservisyo, 70 dekada na kami nasa karsada. Tapos, pagdating ng oras,
Wala naman. After 7 years, hindi naman magiging amin yung unit. Kawawa naman kami masyado. Masyado kami argabyado. Chairman? Very basic lang po nasagot doon. Yung sasakyan ho, kaya hindi ho ninyo maiuwi bukod sa pag-aari ng kooperatiba, dalawang shift ho yan. Unlike ngayon po, si Mamang Chuper, babiyahin na yan ng 6 in the morning. Pagdating ng 3, pagod na. Sabi niya, ayoko na, pagod na ako, uwi na ako. Yung jeep, iuwi niya. In the meantime, ang dami pong nag-aantay na pasahero sa daan. So, nawawalan po ng jeepney. So, ang haba ng pila lang nakikita nyo. Hindi mo rin naman masisisi si Mamang Chuper. Pagod na eh. Under the new setup ho, pag ang may-ari nun is cooperative, 8 hours lang si Mamang Chuper. Pag pagod siya, may second shift. Kaya talagang hindi mo mauwi. Pero ano naman ang kagandahan nun? Pag may second shift, tuloy-tuloy ang jeep sa daan. Hindi nawawalan ng jeepney sa daan at wala na ho tayong mahabang pila na makikita. Kayo ba, Chairman, sa pananaw ninyo, para saan ba talaga, bakit tayo nag-modernize? For Sir, whose benefit, sir? Para ho sa benefit ho ng number 1, riding public ho. Yan ang number 1 na consideration namin. Number 2 po would be the transport sectors. Kung babaybay natin yung mga iba-ibang bansa po dito sa Southeast Asia lang, nakikita nyo na halos nag-modernize na ho sila na pag-iwanan na po tayo. There is really a need to revolutionize and revise our system ho para umusad naman po tayo, ma-address natin yung pangangailangan ng mga mananakay. Thank you, sir. For now, let's open the floor to questions. Sino po ba yung nakatoka po magtanong ngayon? Or handa na magtanong? Yes, sir. Meron na? Sige, sir. Ricky Rivera po ng Current Page. Tanong ko lang po, yung bang konsepto ng kooperatiba malinaw dun sa mga stakeholder? Kasi parang lumalabas ho ngayon. Matanong ko lang, sir. Sino pong panel ang kakasap? Bibigay ko muna ho yung context before. Sige, sir. Apo. Pero malamang yan, baka ho kay LTFRB chairman and then yun dun po sa representante ng Piston. Kasi parang lumalabas sa discussion ngayon, hindi malinaw sa kanila kung ano yung konsepto ng kooperatiba. Kasi meron pa rin concept of private property dun sa nung kanila. Katulad kanina ho sinasabi, yung unit hindi na sa amin. Pero actually, dahil kooperatiba yon, di po ba, corporate siya. So yung shares, ganun ho ba yun, sir? Pareho pa rin, corporate pa rin yung setup, di ba? Kasi SEC yan, tapos pinaregister lang sa collective authority, di po ba? Sir, So, ibig sabihin ho, sir, lahat ng assets ng kooperatiba, kanila. Lahat. Di ba po ba? So, parang kaya nagkakaroon ng konting misunderstanding dahil hindi klarado sa kanila na ganun yung setup. Ayun, yun po. Yun po yung... Anong tanong, sir? Ngayon, ang tanong ko ba, doon ba sa mga kapatid natin sa Piston, klarado ba sa inyo yun? Na dahil kooperatiba po yan, lahat po ng members doon ay shareholder nung kooperatiba. Yun po ang hindi klarado sa amin eh. Kasi ang lahat ng co-op na, lalo sa amin, ang co-op na nag-ooperate sa amin, talaga sila lang yung nag-manage. Halos lahat ng operator na kumontra sa kanila, pinag-aalis na nila. Halos sila na lang yung natira. Kaya ang sa amin, ang agam-agam namin, yung mawawalan kami ng karapatan lahat ng operator. So, ibig sabihin po, Walang kasiguruhan po, sir. Yung organizational structure po nung Opo, kooperatiba yun lang po. po ninyo, Kasi yun po yung nagiging problema, hindi yung modernization program Hindi po. itself. Yung fleet management nga po ang nagiging Ayun. problema. Kasi nakapaloob nga doon yung one route, one franchise, one operator. So, dapat po pala, nauna yung, for example, sa government side nung naman, LTFRB chairman, sana ho kaya, bari ho ba kaya natin silang tulungan na magkaroon ng training workshop about the very concept itself ng kooperatiba para malinaw sa kanila na hindi pala sila mawawala ng property. Kasi ang tingin nila,
expropriation yung mangyayari. Opo. Nawawalan sila ng unit, mapupunta doon sa kung sino na nagkokontrol ng kolektiba, nawawalan sila ng control, therefore, syempre, threatened sila dahil matagal na 70 years na sila nag-ooperate as independent entrepreneur sa transport. Sir, may punto po kayo riyan, pero ang idadagdag ko lang po, bago naman po pupunta yan ng LTFRB, sila po ay pinapadaan muna namin sa Cooperative Yes, Development Authority. Okay. May mga... So doon yung may buta, yun yung ano. Opo, may seminar po yan doon. And then ang pagrehistro naman ay sa Office of the Transport Cooperative. Tama ho yun. Pag nabuo na po nila yun, doon lang ho sila nagpupunta sa amin. Yan. May dagdag ko lang kasi parang lumalabas the face of the problem will always be LTFRB. Pero maraming moving parts kasi merong CDA, meron land bank, tapos meron marami. So I think that's just part of the small. Pero doon sabi nga niya, di ba, parang inamin niya na yun na yung pinaka core problem nila ngayon. Thank you. It's beyond the program. Thank you, sir. Di ba? Yun lang. More questions? Hi, good morning po. May question po ako for all our guest speakers for this morning. Nico Bagsik po from Teleradyo sa Istrenta. Unahin ko po muna yung mga operators and drivers po natin. Ano po ang plano nyo after on May 1? Kasi kayo po ba ay papasada pa or hindi na magtitigil pasada na po kayo on after April 30 na ano po deadline ng consolidation? Yun nga po na about sa amin, lalo pat mga nakaregister pa kami, babiyahe kami. At kung kami huhulihin na kami kolorum na at walang prangkisa, yun ang naging plano namin, itambak na lang namin sa harapan nila ang aming mga unit. Yung kay Sir ano po, Rebo po. Ano po ang plano po ng mga miyembro po ng PISTO? Ganun din. Kasi kung uhulihin kami ng A1, talagang itatambak na lang namin yung unit namin sa harap ni LTFRB. Kasi hindi na kami makakapaghanap buhay, hindi na kami makakapamasada kasi kolorum na raw kami. Anin namin yung jeep namin sa bahay namin. Kasi hindi naman kami makakapaghanap buhay na, di ba? Na sinasabi nga ni LTFRB, sa kanila yung prangkisa, di pa namin yung unit, hindi naman pwedeng ipamasada kasi huli nga kami. Yun lang ang ano namin. Sige po. Salamat po. Kay Chairman Guadis naman po. Chairman, kasi po, doon po sa mga nakapag-consolidate na, no, kasi may mga nakausap na po akong mga kooperatiba. Pero ang isa po sa mga parang inaaray po nila, no, yung nagkakaproblema po sila ay yung doon sa pag-utang sa mga bangko, lalo na sa Land Bank at DBP because of LPTRP na hindi po maibigay ng city government po, lalo na po doon sa Quezon City, and then doon din po sa nakausap ko sa Mandaluyong po na kooperatiba. Ano po yung magagawa po ng LTFRB para po mas madali silang makakuha nitong requirements at makautang po dito sa mga bangko po na to, kasi yung dalawa kasi nagsa-private na lang po sila ng utang at nahihirapan po silang bayaran nga po because mas malaki yung tubo po. Okay po. Ang sinasabi niyong LPTRP para sa kaalaman po ng mga nandito ngayon is the Local Public Transport Route Plan, which under the law is required sa mga local government units to come up with a route rationalization para ma-define po natin kung saan dadaan yung mga jeepneys po natin at ibang pampublikong sasakyan. So, it's a route rationalization ang concept niyan. Ngayon, for Metro Manila po, wala pa pong LPTRP yan kasi mas malaki po yung konseptong ginagawa namin. It's called MUCEP, MUCEP Plan. Mahaba hong talakayan yan. So, for now, isipin lang ho natin, walang LPTRP for Metro Manila kasi may ibang programa ang JICA dyan. Pero paano namin tinutugunan yon? Ang ginawa po namin, nag-issue po kami ng board resolution and we issue what you called alternative certificate. Kami na pong mag-aaral. Again, proverbial, Espanya, Quiapo, tinignan namin. Usually, it takes about 10 days yan. May mga ipoposte kaming mga tao sa mga major intersections.
binibilang nila kung ilang jeep at ilan yung sumasakay sa bawat jeepney within the context of 10 to 15 days. So meron na kaming data, di ba? Which really takes a lot of time. Then base sa datang yan, we will come up with our own resolution kung ilan ang pwedeng dumaan na jeep niyan na viable para hindi humalugi. Then, pag nasabi namin halimbawa, 500 lang yan ang pwedeng dumaan dyan, nakikita ng 10,000 daily. Let's just have this hypothetical figure. So, mag-i-issue kami ngayon ng alternative certificate which guarantees to the bank na itong rutang to at itong mga number of jeepneys na to viable, kikita at kayang bayaran ang utang sa bangko. Alternative certificate. However, in areas outside Metro Manila, we require really an LPTRP. Pero paano naman pag hindi kaya nung isang LGU na maglabas ng LPTRP? Ganon din. Nagpapadala kami ng tao, we issue an alternative certificate para maging basihan nila yon at dadalhin yun sa bangko para ipakita at para malaman ng bangko na viable ang route na yan. However, yung mga LGU na yan, hihimukin pa rin namin na sana you come up with your own route rationalization plan later on. Sir, so pwede na po itong alternative certificate po na ito muna pansamantala? Ay, opo. Marami na po akong na-issue mga alternative certificate na ginagamit nila sa Land Bank at saka sa DBP. And please take note, alternative certificate is only required in these government financing institutions. If you go to a private bank, hindi na yan kailangan. Follow up ko lang, no? How long does it take for the LGU or for the LTFRB to come up with that LPTRP? At saka, since when have you been doing that LPTRP? Yun hong LPTRP, we've been doing that for 3 years. In fact, even among the major urban areas, the last one na inisyuan namin 2 weeks ago is Bacolod. Nag-issue sila last year, pero nung gumawa na sila ng simulation, teka, sabi, parang kulang yung nilagay naming jeepney per route. Palitan namin. So, inantay namin after about 2 weeks, nag-issue sila ng bagong LPTRP. Yun ang naging basihan ngayon para humiram ng pera yung mga jeepney operators sa government financing institutions. One last na lang po sa representative po natin from Sarao. Kamusta po yung negosyo? Na-mention nyo na po kanina no nag-dwindle yung mga nagpapagawa ng units. Kamusta po ngayon yung negosyo po ng mga jeepney manufacturers po natin? Well, like any other jeepney manufacturers around Metro Manila, no, minomonitor lang namin yung progress lang programa nila. Pero actually, it's been how many years na? Ever since 2017 hanggang ngayon, halos tigil ang operation tigil ang production namin. Well, ang ginagawa namin ngayon, nagda-divert kami ng mga production. We do special projects. Nasabi ko, anything with wheels na kaya namin i-fabricate at patakbuhin, ginagawa namin. Pero meron lang akong idadagdag with regards to the program. Wouldn't it be nice kung yung department nyo mag-step in and, may programa naman doon sa mga manufacturers, like give them incentives, tax break, or where to get this and that. So, para tuloy-tuloy pa rin ang industriya ng local transportation. Sasagutin ko po, sir. Napakaganda po yung suggestion nyo. In fact, we already have that kind of recommendation. Kaya lang po yung pagbigay ng mga tax breaks, nasa Department of Finance po yan. But we have already a template po or a format na binigay po sa Department of Transportation
to approach the PUV modernization from an interagency approach. Number one po, tax breaks for the local manufacturers. That would be from the Bureau of Finance po. Number two po, sa mga naman po, sa mga DILG naman po, may isa kaming problema ngayon. Yung mga colorum is eating 30% ng profits ng mga modernized jeepneys. Ano pong interagency approach yan? We request them to apprehend the colorum para po yung kita ni modernized jeep ni Mamang Chuper ay lumaki. So this is an interagency approach po ang ginagawa namin. Okay, we have another question, sir. Good morning. I'm Susan Amoroso of Onboard Magazine and Puersa News. My question is regarding the financing. Ano po ba ang nakikitang return of investment ng Saraw as the manufacturer ng LTFRB para malaman kung gaano katagal dapat ibibigyan yung prangkisa for the operator, the driver, kumita and at the same time mabayaran yung vehicle, and kung sa tingin nyo, ano po ba ang mabibigyan po ba ng guarantee na for more than 7 years aandar yung sasakyan, whether it's from Saraw, electric vehicles? Kasi sa ngayon po nakikita ko yung mga jeepney umaandar po more than 20, 30 years umaandar pa. Thank you very much. Again, yung modern vehicle ngayon sa programa, average it costs around 2.8 to 3 million going up. So, talaga napakamahal compared doon sa traditional jeepney na that costs around 900,000 more or less. Well, hindi rin namin napagbigyan pansin kung ilang taon kikitain ng kooperatiba to o ano. Kasi sa ngayon, hindi rin namin nung gumawa kami ng prototype, hindi pa namin isinulong to sa production line namin. Kasi nga hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin sa modernization program yung mga accreditation and certificate para sa sasali sa mga modern program na ito. So ibig sabihin hanggang ngayon minomonitor pa namin yung progress ng usapan nila. And isa pa to, ito sasabihin ko na rin ito Kung maaari nga yung traditional jeepney, huwag tanggalin Dahil yan ang backbone ng public transportation natin At saka kultura natin. Naging iconic na yan Well, on my part, would it be nice kung yung traditional jeepney at yung modern vehicle pareho na lang pumasada na, in harmony, then mala ako sinong tatagal sa daan. I think mas magandang idea yun So, sana bigyan pansin din ni Chairman yung suggestion natin. Sir, ma'am, I totally support the proposal po ni Mr. Saraw na i-maintain po yung itsura. In fact, may mga disenyo po kami ngayon na ang itsura may kabayo nga ho sa harap, yung traditional jeepney po. Pero yung sa likod po, may mga safety features po yan. Ano yan? Pwedeng tumayo yung tao. Number 2, may harness para sa mga yung persons with PWD. Nandun pa rin po yung konsepto noong traditional. Yung itsura, hindi ho namin binabago. Ang sabi lang namin, yung likod, ayusin mo para magkaroon ng safety features like aircon. And then number 2 po, meron pong mga safety features sa likod. May mga seatbelt po. Pwede pong tumayo yung mga pasahero to accommodate more passengers to make it viable po. Yun po ang aming kasagutan. And then,
Yun pong sinasabi ninyo based on the program. 7 years po ang binigay ng Land Bank for them to pay their amortization. But based on the project study of the LTFRB, within 5 years po, bayad yan. Bakit po? 2 ships po yan. Unlike right now ho, isang ship lang ho si Mamang Chuper. Pag napagod, uwi na, wala na. Ito po, 16 hours, 2 ships. Kaya po, nababayaran po kaagad yung pagkakautang. Number 2, may fuel subsidy po si Mamang Chuper pag nag-modernize sila, which can be an additional income naman po sa mga operator and chuper. Like right now, may binibigay kaming 10,000 fuel subsidy sa mga modern jeep ho. Thank you, sir. One more question? Magandang umaga, Darlene Kai po from GMA. Chair, follow-up lang po ako dun sa concern ng regulation and monitoring sa mga transport cooperatives. I know kanina na-mention nyo na you're treating them as free agents, na hindi nyo po pinapakialaman kung paano sila magpapatakbo ng kooperatiba at gagawa ng mga pulisiya. Pero just the same, itanong ko na lang din po dahil yung mga narinig po namin dito from the representatives ng transport groups, yun din naman yung naririnig namin on the ground, the concerns like mas lilit yung sweldo nila kasi malilimitahan yung mga oras ng pagpasada, tsaka yung paghuhulog sa mga units na ultimately, in the end, posible na hindi rin naman mapunta sa kanila. Possible po kaya na, I don't know, for the purposes of inclusivity and humanitarian purposes, makonsider po ninyo yung pag-monitor or pagtulong sa cooperatives na mag-create ng mga policies in response to their concerns. I note 80% na po yung mga nag-consolidate na, kumbaga, you're treating it as hindi rin naman mapipilay para po sa gobyerno yung transport sector, pero baka po for the purposes of humanitarian concerns and inclusivity, kung nako-consider nyo po ba yon leading up to the April 30 deadline? Of course, we will consider it. We have a multi-agency approach po dyan. Number 1 po, bago po sila bumuo ng kooperatiba, meron po silang seminar with the Cooperative Development Authority. Pagkatapos, i-rehistro po yan sa Transport Cooperative of the Philippines. Together with the LTFRB, kami po ang nagmo-monitor noong mga buhay or mga activities nitong mga cooperatives. So, and every time a problem comes in, we always step in. Case in point na lang po yung nangyari sa Region 6. Nagka-problema po sila. So we step in, we intervene in behalf of the operators and the drivers po. And now we're in the process of coming up with a solution. I think the government owes it to the drivers and the operators na i-guide them sila all the way until they are able to succeed with the operation. Remember, this is still on the trial stage pa po tayo. It is essential that during this stage, i-guide namin po sila until we are able to overcome all the obstacles. So, sir, sorry, clarification lang. So, parang on the part of LTFRB, guidance lang talaga siya. Hindi po tayo magkakaroon ng set requirements, policies, kumbaga, para doon sa pagpapatakbo ng cooperatives. Guidance lang. For the agency itself, si LTFRB guidance, pero si OTC at saka si CDA, sila ang merong police power over them. They can issue regulations for them. Kasi po ang mandato namin prangkisa. So yung namang paghahawak ng mga members, there is a separate agency. They regulate, they tell you how you should conduct your business if you go beyond bounds. Follow up ko lang, sir. Nabanggit kasi ni ma'am from GMA na kung talagang ito ba kayang gawin ng LTFRB, sinabi nyo nga na there are so many other agencies. Nabanggit nyo kanina, sir, na magkakaroon dapat
meron ng interagency created. Ako meron na, kailan po to sir nabuo yung interagency entity? This has been going on for almost a year. Nung umusbong na po itong talagang massive modernization program, doon na lumalabas din yung mga problema ng mga kooperatiba. Sino sir yung mga members ng interagency na to sir? From the LTFRB po, it is normally represented by one board member at saka yung director po ng LTFRB NCR po. Si CDA, they have their own board member officers, and si Office of Transport Cooperative, dati po si Chairman Andy Ortega, pero dahil siya ay USEC na ngayon, yun ho, Executive Director ho ang nagre-represent sa Office of Transport Cooperative. Kasama sir dito yung mga government institutions dun sa interagency na ito? Yes po, but essentially for the internal issues po, etong tatlo lang. Now, if you go to financing, we call the Land Bank and the BP. If you go on other matters, kung sino ho yung concerned agency, hinihikayat po namin to join us in this multi-agency approach. Pwede nyo ubang imbitahan sir doon yung mga, let's say, local manufacturers to be observers of that interagency meetings or gatherings? Or hindi nangyari na ba yan, sir? Or? Of course, we always invite them. It's always an open discussion. Again, case in point ho, yung sa Region 6 nung nagkaroon kami ng problema, we involve the manufacturers, we involve the OTC, and we involve also the CDA sa pagbalangkas po nung problema nila. Baka hindi magtatagal, sir. Sabi nga ni Sir Sarao, baka idagdag yun na rin yung DOF for purposes of incentives for the manufacturers in the long run, di ba sir? Para na sa ganun, mapabilis lang yung paperwork ba if in case you have that template already, di ba sir? Pwede naman po kaya yon? Pwede yun. In fact, ang pinag-iisipan po ng Department of Transportation ngayon ay una, makipag-usap sa Department of Finance. Number 2, baka kailangan po ng legislative enactment dito. We may require Congress to step in and give in the revenue holidays po or tax benefits. One last question, sir. Go ahead, please. Nep Castillo, sir, Bravo News. Kay Chairman Guadis, anong gagawin niyo sa mga jeep sa May 1 na itatambak? Joke lang yun. Napansin natin, Chairman, na parang sa mga jeepney operators and drivers natin, napakahirap mawala sa kanila yung pag-aari nila na biglang mawawala. What if, total, sa 10 ka mo ng kahilingan, nagbigay kayo ng 8, baka pwedeng pang siyam pa pagbigyan nyo. Yung, halimbawa, i-categorize sila, Chairman. Ito yung mga ayaw sa kooperatiba, ito yung mga gusto sa kooperatiba, pero meron kayong ganito. Kayong bahala maggagawa ng guidelines doon para pagbigyan lang sila. Kasi ang inaalala nila, wala silang kasiguraduhan kung ito bang modernization program magsasucess o failure. So parang, yun nga, subok, try and ano lang tayo dito. So, yun ang hinihiling nila. Baka pwede i-categorize sila. Kung nag-fail yung programa, ito yung ano ninyo, kung ipapatuloy nyo pa rin. Kung nag-success, di, sama na kayo dito. Maganda pong suggestion yon. Anyway, we still have now until April 31. Pwede po namin yung pag-isipan at pag-aralan sa aming board meeting sa Lunes. And it can be a welcome idea na on areas na talagang ayaw mag-consolidate, we may give them an option. Pero just because hindi ka nag-consolidate doesn't mean to say na hindi mo na magagamit yung jeepney mo. Number 1, that's a private jeep. Pwedeng pang delivery po yan. And number 2 po, let me give you an insight ho.
there are areas po sa Philippines na talagang hirap din ho mag-consolidate. Region 2, case in point, sa isang ruta, dalawang jeepney lang ang namamasada. So, on those areas po, we will be having a meeting on Monday to also tackle their problems ho. So lalabas parang merong area exempted from this modernization given the situation in that locality. One super last question, sir. Oo. Attorney, follow-up question din. Dun sa mga lumang mga jeep, anong gagawin ng mga operator doon ng piston? Yung mga talagang unserviceable or yung hindi pa unserviceable pero roadworthy na na papalitan? Meron bang balak ang gobyerno doon? Tutunawin ba yung mga yan? Meron bang isi-scrap metal o paano? Kasi marami yon. It's a million units yon. So, anong gagawin? May balak ba doon? Sa LTFRB, baka, hindi ko kasi alam, sir, kung nasa purview ng powers o jurisdiction nyo yung issue eh. Pero I think LTFRB chairman can also... Pati yung transfer gross pwede na rin magsagot. What will they do? Okay. Opo. Okay, sa parte po ng LTFRB, there are 10 components po ng isang modernization program. Yung palagi niyong naririnig na industry consolidation, LPTRP, are only 2 of the 10. May isang component po, tama po kayo. Ang tawag dyan is Vehicle Useful Life Program. Ito po yung mga hindi na po gumaganang mga jeep. Ibibigay po yan ngayon sa gobyerno, not necessarily sa LTFRB. Pepresyohan po yan for its scrap value. Bibigay po yung pera doon sa mga may-ari ng jeep. This is in addition to the 365,000 na equity subsidy. Halimbawa, si Mamang Chopper, meron akong Saraw Jeep na lang, 1970. Sabi niya, hindi na pwede ito. Bibili na ako ng bagong Saraw Jeep. They were given 365,000. Yung luma kong Jeep, hindi na pwede, hindi na gumagana. Ibibigay mo yan sa gobyerno. Meron kaming programa dyan, bibilhin po namin yung inyong lumang jeep and then ang gobyerno na po ang mag-i-scrap niyan. We will purchase it at its scrap value. Sir, pwede magsagot si Sir Ed? Okay. Meron din ako suggestion regarding sa existing unit, no? Baka pwede rin, let's say yung existing fleet mo, yung mga lumang jeep na matibay na tumatakbo pa, baka pwede naman hong i-upgrade o enhance sila na pwedeng umakma doon sa modernization. Naku sir, pwede yan. In fact, in the modernization program ho, sa 15 basic requirement, 15 na initial requirements for a jeep, hindi naman kailangan palitin mo yung 15 sabay-sabay. Sabi ng batas, mag-umpisa ka lang muna sa 2. 3. Every year, dadagdagan mo. Yung mga hindi nagagana, pwede po natin pag-usapan at a later time, i-upgrade mo lang. Basta Euro 4 compliant yan, we will consider the jeepney. And of course, dapat miyembro ka ng kooperatiba. Sir, one last question. Ilan po bang additional jeep from the modernization program ng gobyerno ang inaasahan mapatakbo sa kalsada, lalo na sa Metro Manila? And ano po yung time frame? For now ho, we have at least 79% na po ng buong Pilipinas ang nag-consolidate. Meaning to say 79% of the jeepneys in the entire Philippines have already formed a cooperative or a corporation po. I do not have the numbers po right now. Tinitignan ko rito sa aking data book. Wala ho, but I can provide it to you at a later time ho. The numbers are always in our website. But for now, wala ho yung mga numbers dito.
Okay. I think, Sir, sige, eto ata. For the numbers, yung ruta muna. We have 7,163 routes. O ruta yan ha. Of the possible 9,522. Units, ilan po? Of the 191,730 units, 148,917 have already consolidated for a total of 77.67%. From the time nung December until now, nag-increase po kami ng 1.20% sa units. Okay. This has been one of our longer and more interactive episodes, sir. Marami pong salamat, Sir Rebong, Sir Eli, Sir Ed, and Chairman Guadis for gracing our program. I was going to ask you pa sana for some closing statement, pero bahala na po kayo. Baka meron pang ibang katanungan ng ating mga kaibigan sa media. But for now, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat.